Ay mga kanitibay, mga idol, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon naman po, katatapos lang po ng matagal na ulan, no? At may katamtaman na lakas. Ngayon naman po, yung gagawin namin, yan si Bugoy, ay kukuha siya ng mga manok dito at dadalhin dun sa barn. Yan. Baka bukas, kapag maganda na yung panahon, makapunta tayo sa barn. Yan. Ngayon nagbabalot siya ng karton dahil may mga ililipat siyang mga sisiw. Yan. So, yung pag-aalaga po pala namin ng mga sisiw ay by stage siya. Brooder, yan. Kapag doon na sa brooder, mag-stay siya doon ng mga 3 weeks or 1 month, depende sa panahon. And kapag ready na yung sisiw, nililipat namin siya dito sa ganitong klaseng kulungan. So, ito yung yung mga breedingan dati sa Rhode Island Red natin at saka sa Black Austolorp. And ngayon, dito na natin nilalagay yung mga sisiw. Yan. So, itong mga sisiw na to, ay dito sila magpapalaki ng mga 2 weeks. And kapag 1 month and a half na sila, and kapag maganda yung panahon, or kapag ready na sila, kahit man masama yung panahon, doon na sila ilalagay sa barn. Yan. So, sa barn, may bahay sila doon at doon sila matutulog kapag gabi. Yan. Tapos, isasara lang namin para safe yung mga sisiw natin. Hina-harvest namin sila sa edad na 3 months to 4 months. Depende sa kanilang maturity. Kasi minsan kapag 3 months, medyo malakas na sila. Kaya, that is the time na pwede na namin silang ilipat ng mag-early cord kami or dito sila mag-stay, no? Dito sa manukan natin. Yan. No? So, dito ko sila isi-select. Yan, gagala-gala muna sila dito. Yan. Or dito yung mga babae naman dito sa ranging. Yan. So, itong nasa ranging natin, mga babae po yan. Maraming babae dito. And ito naman yung mga medyo napansin ko medyo magaganda. And ilang weeks na lang or isang buwan, pwede nang gamitin, no? As a breeder. Yan. Dito may mga na-select na rin ako. Yan, itong dalawang to. Yan. Itong isa is 20K Kelso, and itong isa naman ay Boston Roundhead. Yan. Yan. So, yun, no? Kukuha na si Bugoy ngayon ng mga sisiyo and dadalhin na niya. Yan. Papakita ko rin sa inyo yung mga sisiyo natin. By the way, bakit nga ba ako talagang nagandahan dito sa ganitong klaseng manok, no? Itong ganitong klaseng manok, itong mga panglarong manok. Yan. So ako po nagandahan ako, namulat ako dito sa ganitong klaseng industry dahil nung pumunta ako sa Cebu, nag-seminar po tayo sa Heritage Chickens sa tulong ng Excellence. So by the way, endorser po tayo ng Excellence. Magto 2 years na. Yan. 2 years na ata sa Excellence. Endorser tayo. Yan. So, nung pumunta ako sa Cebu, doon ako namulat dahil na napakaganda ng bentahan. Malaki yung kita ng mga nag-expo. Yan. So, ako naka-experience na lang ako ng expo pero hindi pa sa akin yung manok na yon. Sa kaibigan ko lang and dinisplay namin. Napakaganda. Mas namulat yung aking pananaw sa ganitong klaseng manok. Dahil nga mabilis yung benta. Marami yung buyer. Yan. So, nung ganun na natapos na yung expo, yan, ako ay bumili agad ng mga magagandang materyales. Yan, mahal na materyales. Merong nagpahiram sa atin ng manok, which is Filipino-Canadian. Yan. At syempre kumuha din tayo ng mga manok. Kahit mahal, binili natin. Yan. Para po makapagsimula sa ganitong klaseng manok. Hindi po basta-basta. Dahil sa ngayon, meron na po tayong 27 bloodlines. Ang daming bloodlines natin, no? Isa tayo sa sa mga beginner sa ganitong klaseng industry na may madaming bloodline. Yan. So bakit nga ba madaming bloodline? Kasi nga kailangan gusto ko one stop buy yung ating mga buyers, no? So hindi sila makakatanggi kung ano man yung gusto nila, andito na halos lahat sa atin. Yan. So hindi ko naman masasabi na lahat kasi ayaw ko rin nung bloodline na maganda lang pero hindi subok.
Kasi yung mga bloodline natin na kinuha ay yung mga subok na and yung mga matatalino, yan, at talagang cutter. Yun yung magaling mag-cut, kumbaga. Yun yung ating mga kinuha. Dito po, meron tayong nilagay na mga kinuha natin. Nagandahan kasi ako sa batch nila. And yung iba, medyo, malalakas ng pumalo. Yan, kaya kinuha natin sila, nilagay natin sila dito sa may kubo. Diyan sila natutulog. Yan. Yan na si Bugoy, oh. Di-deliver na siya ng manok doon sa barn. Pamulat talaga sa akin, no, sa ganitong klaseng manok, ay syempre yung may-ari nito. May-ari ng ganitong manok. Ayan. No? Walang iba kundi si Sir Bibo Enriquez. Yan. So, itong manok na to, galing po yan kay Sir Bibo Enriquez. Banded po yan, attached wing band. No? Sana yan, ayun, no? Yan. Yung wing band yan. Sa baba, yan, Bibo yan. Yan. So, by the way, sa mga ditong klaseng manok na class A, 40K. Yan, kay Sir B-Boy. So, sa akin naman, syempre, hindi naman ako si Sir B-Boy. Kaya, mas mura siya. Yan. Dito sa akin, 15K lang ang out natin sa mga, mga 6 months old. Yan. Meron ding iba dito natutulog sa taas. Yan, galing na yan sa barn. Mga na-harvest na yan. And, sineselect na lang namin mabuti kung sino yung mga gagawin naming breeders. Yan. So, yan ang mga babae namin. May mga itlog pa nga. Malakas mga itlog. Yan yung pag-expo namin, sabi ko nga. Dito lang yan sa, sa may Takurong. Dito lang din sa Mindanao. Ito yung mga incubators natin. May pinapapisa tayo. Sa Sunday, harvest na naman. Every Sunday, ma-harvest tayo kasi nga, puro-puro tayo. Ito yung ginagamit kong feeds. Yan, kukuha naman ako ng feeds sa Agrivet. Salto Orange. Yan, Progen Z vitamins ko syempre. Kasi nga, taga-excellence tayo. Ginagamit kong ilaw sa mga incubators, 100 watts. Yan. So, madami na tayong nakilala sa mga expo na napuntahan natin. Yan. Sa WGE, World Gamefall Expo. Yan. So, ito yung mga sisiyo natin na nag 1 month old nung Sunday. Yan. So, pinapailawan pa. And, kapag bago namin sinililipat doon sa tawag nito, sa yung wala ng ilaw, ay dito muna namin sigit nilalagay sa brooder na walang ilaw for 1 week. Yan. So yan, mali ang date na yan. Minsan kasi may mga reject, kaya sineseparate namin sila sa mga goods. Pero ito hindi to reject. Hindi lang natanggal. Goods na goods yan. So, mga sisyo namin dito. Ito naman, mga 3 weeks old na mga sisyo namin. Yan, mabilis silang lumaki dahil hindi din basta-basta yung kinakain nila. May dalawa dito, naka-reserve na. Yan. So, dito naman, meron pa akong nakatago dito. Pero ito na lang yung mga Giants natin and Jersey Giant. Yan, napuproduce pa rin ako ng Giant and Jersey Giant natin. No, kasi nga, sabi ko nga sa inyo, babalik tayo sa pag-vlog sa kanila. Yan, ito naman yung mga 3 weeks old din natin, kabatch ito ng sa kabila. Yan. Ito, mga 2 weeks na lang, ilalagay na sila sa barn. So, ito, mas bata to. Yan. Ito para sila, hindi namin sila kinakrowded kasi mas konti, mas mabuti. Yan. Ito naman, mga white kelso dito. May mga Melsims Black. Itong edad naman ng ano to ay 1 week old. Yan. 1 week old nung linggo. Yan. 1 week old. Ito naman ay harvest namin nung last Sunday. Yan. So madami kaming every week kasi nga papuro naman kami. So okay lang na magpapuro, no? Every Sunday okay lang kasi nga puro naman for breeding purposes. By the way pala, ang yung edad pala, gamali pala ako dito. Ito pala ay magwa 1 week ng Sunday. Ito naman, no, ay
magto 2 weeks sa Sunday. Yan. Ito naman ay magti 3 weeks sa Sunday. Yan. Ang lalaki na, no? Kasi nga, dito ginagawa namin, every 2 hours, pinapagutom namin sila. May reject dito isa. Oh. Yan. Yan, kal na yan, pinapalaki lang para gawing ulam. Yan. No? So, ito, magti 3 weeks sa Sunday. Yan. Ito naman, magwa 1 month sa Sunday. Yan. Yun yung edad nila. So, napakaganda ng ganitong klaseng pagmamanok. Mabilis silang dumami. Yung kinagandaan lang dito, hindi din po sila naglilimlim, no, ng matagal. Di katulad ng mga ganitong klaseng manok, mga giants, matagal yan. Ito naman, malakas din mangitlog. Meron pa rin tayong show type. Yan. Isang trio na lang yung show type natin. Yung isa napaship na natin sa Negros. Yan. Ito naman yung Jersey Giant natin. Yan. No, so, sana may natutunan kayo mga idol dito sa ating video for today. Yan. At maraming salamat. No, so, once again, lumipat ako dahil nag-upgrade lang po tayo. No? Hindi naman po talaga tayo nag-stop sa pagmamanok. Talagang nag-upgrade lang tayo. Itong manok na to ay for the big boys na. Nasa pang big boys industry na tayo. At syempre, yun lang, no? Depende sa inyo kung gagayahin nyo yung estilo ko sa pagmamanok. Yan, basta nag-upgrade po ako for business purposes lang po. Ayan. So maraming salamat po mga idol and keep safe. Maraming salamat po.